So, ayan. So, ngayon, since nakakuha na tayo ng business permit, pag-usapan natin kung ano yung struggle ko sa pagkuha ng business permit, sa pag-renew ng business permit. Magkano yung binayaran ko sa business permit, magkano yung tax na nabayaran natin dito sa ating tindahan, sa ating sari-sari store. And ayan ang pag-uusapan natin ngayon at iba pa. Ayan, kung magkano ba yung percentage na kinukuha nila doon sa gross income natin. Gross income po yung inaano nila guys ha. Doon sila sa gross income talaga nagbabase. Hindi sila nagbabase doon sa profit natin. Hindi sila nagbabase doon sa net income natin. Sa gross income po sila nagbabase. So, ayun guys. So, guys, good morning. Ayan, kamusta kayong lahat? Nakakuha na ba kayo ng business permit? Nakapag-renew na ba ang lahat ng business permit? Dahil ako, kahit pa paano, finally done na ako. Ayan, nandun na yung 2024 na sticker. Ayan, sobrang saya ko dahil nakuha ko siya sa loob ng isang araw, nakuha ko siya kasi wala akong x-ray kahapon. Akala ko nga hindi ko siya makukuha kaagad. Dahil ang tagal ng x-ray, dapat pala kapag dito sa amin guys, dapat kailangan kasi requirements kasi talaga nila is yung x-ray. And sobrang tagal ng x-ray ma-release. X-ray ako ng around 10, basta mga nasa 10, umaga pa yun guys. As in, umagang-umaga pa lang kami dito umalis. And then, nakarating kami doon sa hospital na pag-x-rayhan ko is around 10 o'clock na. Tapos pa-x-ray ako mga 10:30 ganyan guys. So, ang release ng ano na yun is 2:30. So, syempre 2:30 naka-release na. Hindi naman exactly 2:30, mga ano na yun, mga nasa 2:40 na. And then hinabol pa namin, binilisan namin para makarating kami ng munisipyo and para mahabol siya. And thankfully, nahabol naman siya. Nakuha ko yung permit ko, napag-renew kami kahapon. And pag-usapan naman natin yung tax. Ayan. Guys, naloka ako sa tax guys. Dahil kahapon pa lang talaga ako totally nagbayad ng pinaka-tax ko. Dahil nung last year, kumuha pa lang ako ng permit. Pero hindi pa ganun kalaki yung tax na binayaran ko doon. Mga kung ano-anong kaikaikan lang yung binayaran ko doon. Pero wala pa daw tax yun. Ayun. So yung pinaka-tax na bayad ko is ngayon, yun kahapon. Itong renew ko, ito talaga yung pinakamalaking tax na nabayaran ko. And ang total ko sa tax na nabayaran ko lahat-lahat is nasa 10,000 din guys. Kasi syempre meron pa ditong barangay clearance. Yun yung pinakauna-unang kinukuha kasi barangay clearance at saka business clearance dito sa barangay namin. And then yung pangalawa, yun na yung pupunta ka ng munisipyo para i-process na yun kung ano yung mga kailangan na i-process. And grabe, sobrang laki ng tax ko. Para sa akin, malaki talaga yun. Pero kung itutotal mo naman ang daily na sobrang liit na nga lang dineclare ko guys na income daily. Kasi ang kinukuha pala nila is gross income. Tapos yung dun sa gross income, 2% yung kinukuha nila. Akala ko nga dito sa amin is 1% lang dahil municipality lang naman to. Hindi siya syudad guys, hindi siya city, hindi siya municipality lang. Akala ko nga 1% lang, yun talaga yung nasa thinking ko din, maliit lang yung tax na babayaran ko nito kasi municipality lang. Pero municipality lang to guys, pero napakalaki ng kawayan. Napakalaki kung i-compare natin sa city, sa mga Manila, di ba? Ang ano talaga, itong lugar namin na to is para siyang Quezon, parang Quezon ganyan. Yung pinakamalaking pinakamalaking syudad sa Manila, 'di ba? Parang Quezon. Ayun guys, kung gagawin siyang city, siguro may mga ilang syudad to, mga 3 syudad or 2 syudad na napakalapad ng na to, pero municipality pa lang siya. Hindi ko alam kung bakit hindi siya ginawang city. Nagbayad ng ang laki din ng binayaran niya, nasa 10,000 plus din, ayan. Tapos, yung mga katabi namin dito is puro mga resort. Pero, minsan lang naman kasi kami talaga, nakakuha lang kami ng customer kapag yung mga bisita is yung lalabas sila. Tapos, hindi naman kasi talaga totally dito sila bumibili sa tindahan. Kumbaga, yung sa amin is yung mga, kapag lumabas sila, dun sila bibili. Pero yung mga, kasi di ba ang mga resort is meron silang mga car cage, ganyan. So, kapag bumili sila dito sa labas,
bumibili sila dito sa labas, konti lang talaga yung mabibili nila. More on mga sigarilyo lang, ganyan. Pero yung mga alak, sa kanila talaga yun dun sa loob kasi nga may package. Pero yung iba naman dito, na hindi naman sila nag-ano ng package, kahit pa paano nakakabili sila dito sa amin. And yung dineclare ko nga na ano lang, since gross income yung ano nila, yung pinakamaliit lang talaga na benta ko sa loob ng isang araw, yun yung dineclare ko, which is 1,000 pesos. Hindi pa nga naniwala sa akin yung nag-ano doon sa treasury na 1,000 pesos. Nakapunta na daw sila dito sa resort kasi nga mahilig silang maligo din kapag may mga team building, ganyan-ganyan. Dito talaga sa resort sila nagpupunta. So, familiar daw sila dito sa tindahan ko na kung isipin ang layo-layo na. So, familiar daw sila. Sabi niya, malaki, hindi, malaki yung tindahan mo, ganyan. Sabi ko, hindi, maliit lang yun. Ako ba? Ganon. Tapos, ayun guys, sabi nila, maliit na nga yung ano, talagang hingi pa ako ng discount. Sabi ko, sinabi ko kasi una, 1,500. Tapos, sabi ko, wala pong ano yun, wala bang tawad. Parang nanghingi ng tawad, kala mo ano yun. Tapos kaya ginawa niyang 1,2. Sabi ko, grabe, sobrang laki naman ng 1,2 kasi ang kalabasan nun nasa ano guys eh. Basta malaki pa rin siya kung nasa 1,2 kasi gross income. So, ang ginawa niya is ginawa niyang 1,000 per day. So, 1,000 times 360 dahil yun yung pinaka 360 days lang sa loob ng isang taon. So, 360 days times 1,000 is nasa 360,000. Tapos, 2% yung kinuha nila, edi nasa 7,200 something. Tapos, marami yung mga binayaran-bayaran ng mga kung ano-ano, fire, ganyan, fire, basta, madami pa guys, alam niya na yan. Kung ano yung mga pinagbabayaran natin sa tax. So, ayun, umabot din siya ng nasa 10,000 din talaga. So, ayun, nakakaloka. Ganun talaga kapag at least kahit paano nasa legal tayo, no? Hindi tayo kakaba-kaba kapag merong pumunta dito ng mga taga-munisipyo, magta-tax mapping, di ba? Hindi tayo kakaba-kaba dahil legal yung ating business. Kinabahan pa ako kahapon dahil akala ko hindi ko makukuha yung business permit ng isang araw. Akala ko babalikan ko pa kinabukasan at iniisip ko kasi sobrang layo dito sa amin. As in, babiyahihin mo pa ng 2 oras bago ka makarating dun sa munisipyo. Wala nang traffic yun, guys. Ayan, ganun kalayo. Kaya sabi ko, baka naman pwede i-process nyo na kasi napakalayo ng bahay namin. Kaya ayun, pre-process naman nila dahil yung isang yung isang nag-work doon. Magta-time out na kasi sila kasi 2:30 ko na nakuha yung x-ray ko, diba? So, syempre marami pang mga process kung ano-ano pa yung mga department na lang pupuntahan mo. Although one-stop shop lang naman, one-stop, kasi, yung tinatawag nila kasi yung na yun is boss, business, one-stop shop. Pero hindi naman talaga totally one-stop shop kasi meron ka pa rin mga pupuntahan ng mga department, pupuntahan mo pa yung doctor, yung mga ganun kasi, di ba, may sa sanitary, ganyan, chuchu. So, kami mga engineer pa ang kailangan pumirma sa engineer, ganyan, nakala mo. So, yun, may mga ganun-ganun sila na, doon. So, inabot ako ng mga 5 na ng pero, ayun, kahit pa paano, yung isa doon na na-process ko naman, yung isa doon na kasunuran ko, ang dami kasi ng niya, parang hindi lang isa yung kanyang sari-sari store, kumbaga, meron siyang mga branch na maliliit ganyan. Tapos sa market siya sa sa palengke, meron siyang pwesto sa palengke, tapos meron din siya separate na pwesto sa ganyan, so madami. Kaya sabi doon na balikin na lang kinabukasan, balik na lang siya kinabukasan, pero medyo malapit lang naman siya compare sa akin na ang layo-layo namin, kaya ayun, inunahan nila ako. And sabi kasi nila na nakita namin yung tindahan mo doon na dumaan tayo doon, sabi niya ganun doon sa kasama niya na, uy, dumaan tayo doon, unahin mo yan si ma'am kasi dumaan tayo doon sa nila kasi itong sa amin, itong namin tindahan, meron talagang daanan diretso doon sa yung gilid ng tindahan is merong daan pa diretso dun sa baybay. Ayan. So, dito daw sila dumaan nung gabi. Kaya, pinauna nila ako. Thank you. Thank you talaga ako. Kasi ayoko nang bumalik. Nakakaloka. Tapos, syempre, hindi man pwedeng ako lang mag-isa dahil nga, kapag ikaw lang kasi mag-isa, pagka wala kang service talaga mahirap. Maghihintay ka pa ng bus. Tagal-tagal maghintay ng bus. Tapos nakakatakot. Kasi
basta mas ipinagkatiwala ko yung buhay ko sa asawa ko. Mas, yun kasi sinasabi niya na pagkatiwala ko na daw yung buhay ko sa kanya kaysa dun sa mga, kaysa yung mag-commute ba guys, ganyan. So yun guys, yun lang ang chika. Kayo, kamusta ang inyong pagkuha ng business permit? Nakakuha na ba lahat ng business permit? Ayun guys, nakakaloka. Ganun talaga. Nakakuha na ba ang mga negosyante ng business permit? Ayun. So, next year na naman yung ating battle ng pag-ano ng business permit. So, ang pinaka-tip ko talaga sa inyo guys, kung merong requirement sa inyo na may x-ray, kasi sa amin may x-ray talaga. Yun yung isa sa mga requirements. And yun din kasi talaga yung nagpatagal sa akin. Total naman, ang validation ng x-ray is 6 months. So, dapat bago kayo kumuha ng business permit or bago kayo mag-renew ng inyong business permit, meron na kayong x-ray. Ayan, so next year, ganun yung gagawin ko kapag mag-renew na naman tayo ng business permit. Hopefully, makarenew tayo next year, no? Maging okay pa rin yung bentahan natin dito sa tindahan. And, ayun, gagawin ko siya. Kukuha na ako ng x-ray para pagdating doon sa munisipyo, mabilis na lang. Dahil kung ma-x-ray naman ako, mabilis lang yung process. Siguro pagdating mo doon, ang process is mga 2 oras lang yan. Sa secretary guys, nagtatanong sila kung ano yung tinitinda mo, like kung ilang klase yung sigarilyo mo, ilang klase yung alak mo, ganyan. So, sinasabi ko syempre yung sigarilyo ko is 3 klase lang, yung alak ko is 3 klase lang din, ganyan. Kasi kapag i-declare mo lahat, sobrang laki ng tax ang babayaran mo talaga. Legit yun, guys. Kasi talagang doon nila binabase. Talagang, kung example, sasabihin mo na ganito lang yung income mo pinakamababa. Sinasabi ko sa kanya na, merong sigarilyo, merong mga alak, pero ang alak kasi talaga minsan lang naman bumibenta. Bumibenta lang siya kapag mga holidays, like Sabado, Linggo, ganyan. Kapag merong mga long weekend, ganun, yun nakakabenta ako ng medyo okay sa alak. Pero kapag mga normal days lang, talagang stay put lang talaga yun siya dyan. Hindi talaga yun gumagalaw. Yung sa sigarilyo naman is kaunti lang. Kasi kaunti lang naman yung mga tao dito. As in, yung mga namin is kaunti lang. Tapos, ang dami-dami pang mga tindahan dito, guys. So, talagang, siya, hindi naman malaki yung benta talaga. Dapat nga, para sa akin, dapat, para sa akin lang, guys, dapat nga net income lang yung inaan nila. Parang hindi masyadong malaki sana. Pero, gross income pala talaga yung, doon talaga sila nagbe-base sa gross income. And, ayun, hindi ko alam next year, pa naman ako ng tindahan, i-extend ko dahil itong bahay, yung tindahan kasi namin is nasa loob ng bahay. So, extend ko siya para yung tindahan is tindahan lang talaga, separate yung bahay. Pero nakadikit pa rin doon sa bahay namin. Magiging separate lang yung tindahan sa bahay namin. Ayan. Pero nakadikit lang siya, guys. Nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? Ayan siya. So, hopefully, ganun pa rin naman kasi i-separate ko lang naman yung tindahan sa so yun guys, ayun siya, ganun kumuha ng business permit. Kaya kung ikaw hindi ka pa kumuha ng business permit, kumuha ka na para hindi tayo kakakaba kapag may mga LGU na mga pumupunta sa lugar natin. Kasi lalo na ngayon, January, February, ganyan. Yung ibang mga lalo na kapag stricto dyan sa inyo, sa lugar nyo, talagang matatax kayo or mape-penalty kayo. Masarap sa feeling na legal yung tindahan, meron tayong permit. Ganyan. So, siguro para sa akin, para hindi kayo mahirapan sa ating tax, sa tax natin yearly, siguro talagang every month magtatabi kayo ng para sa tax, para nakalaan para sa tax, para at the end of the year, kukuha tayo ng magre-renew tayo ng ating business permit, hindi tayo masyadong mahihirapan doon sa tax, no? Dahil meron na tayong natabi, meron na tayong naipon para doon. So yun guys, hanggang dito lang ang video. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating latest video and vlog. Ayun lang. Thank you so much for watching.